Dati nang sinabi ni Darvin Ham gagamitin daw ng Lakers ang 5-out style of play. Pero sa nakikita natin sa stats ni Anthony Davis, hindi siya tumira sa 3-point area. Madalas nga yan ay nasa ilalim, kaya high percentage shots ang nangyayari, 11 out of 14 sa field. Kaya ang sinasabing 5 out o kahit 4 out 1 in ay tila ba panling lang lamang, panglito sa kalaban. Dahil mas madalas naman nasa loob si Anthony Davis. Marami nga nangyari mga alley-oop shots sa Utah Jazz versus Lakers at hindi halos tumitira sa 3-point si Davis. Ilang laro na rin si Davis na ganyan ang ginagawa mga idol at mukhang effective naman dahil mas malaki ang tsansa na mas maipasok ang bola kung nasa comfort zone siya. Patunay nga yan sa play na ito, makikita natin mga kaboltok. Narito si Anthony Davis at double team agad ang depensa ng Utah Jazz sa kanya. Nag-back out naman diyan si AD at naghanap agad ng mapapasahan. Narito naman si D'Lo at nakaturo. Alam niya wide open si Taurean Prince sa side ball at wala ring pasa kay Rui Hachimura si Davis. Kaya ibinigay na niya ang bola kay LeBron. So ibig sabihin mga kaboltok, nag-reset ng play ang Lakers dito. Pero dahil sa communication ni LBJ at AD, matagal na silang magkasama at alam na nila ang gagawin. Kala mo poposte ulit si AD pero biglang pumihit si AD at isang alley-oop pala ang magaganap. Easy 2 points at slam dunk para kay AD. Complete assist naman kay LBJ. Rui Hachimura has also checked in for the Lakers. So Olynyk and Hachimura, the two new entrants. Here comes Davis flying off that baseline. Isa pa mga kaboltok, mukhang nakuha na ng head coach ng Lakers ang diskarte nila dahil hindi na nila pinagsasabay sina D'Lo at Austin Reeves. Sa laro nga sa Utah Jazz, nakita na naman natin ang pagbabago kung dati si AR at D'Lo ay madalas na gamiting pagsabayin. Ngayon, silang dalawa ay pinaghihiwalay na. Coming off the bench na si AR at starting 5 si D'Lo. Sa pamamagitan nito na ma-maximize nila ang oras at playing time. Dahil aminin man natin o hindi mga idol, kailangan nila ang bola para magawa nila ang laruan nila. Kaya hindi pwedeng pareho silang magsabay ng mas matagal sa loob. Sa huli mga kaboltok, natibag ng Lakers ang interior defense ng Utah Jazz. Hindi nila nagawa ng paraan ang Lakers lalo na kapag nasa loob ang opensa nila. Isa pa, kung ang player ng Utah Jazz ay sanay na tumira sa loob tapos biglang makakalaban nila ay magagaling sa depensa at malalaki pa, abay may iba talaga ang style of play nila. Kaya nabago ang style ng laro ng Utah Jazz at tuluyang dinomina ng Lakers ang laban. Samantala mga kaboltok, susunod naman ang laban ng Lakers mamaya na yan 9:30 PM dito sa Canada, 11:30 AM naman bukas diyan sa bansang Pilipinas. Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe kung bago ka pa lamang. Bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball talk, ipapakita